magdidikta po dun sa kilos nitong si Bagyong Emong, yung pagkilos nitong si Bagyong Dante. Mga bagyong nagsasayawan. Bahagi ng ating bansa ay hindi basta iniwan. Walang humpay na pag-ulan naranasan ng ating kapuluan. Fujiwara Effect, ating pag-usapan. Nitong buwan ng Hulyo, nagkaroon ng 4 na bagyo na pumasok o nabuo sa Philippine Area of Responsibility. Mula kay Bising na sinundan ni Bagyong Krising. Nabuo din si Emong at Bagyong Dante. Malayo man si Dante pero nagkaroon ito ng impluwensya kay Emong. Dahilan para magbabad pa ng ilang araw sa kanlurang bahagi ng Luzon. Ang tawag dito ay Fujiwara Effect. So, ang Fujiwara Effect, isa po itong fenomeno na nagaganap kapag may dalawang bagyo na halos ang distansya sa isa't isa ay nasa around 1,500 kilometers. Pag sinabi po natin nag-manifest yung tinatawag na Fujiwara Effect, ang ibig sabihin po nito, maaaring ang paggalaw ng isang bagyo, yung mas mahinang bagyo, ay may impluwensya ng mas malakas na bagyo. Maaaring maging mabagal ang pagkilos, magiging sort of unpredictable. Kasi may tendency mag-loop or umikot yung pagkilos ng either mas malakas na bagyo or nung mas mahinang bagyo. Ang Fujiwara Effect ay hango sa pangalan ng Japanese meteorologist na si Sukahei Fujiwara na siyang unang nagpaliwanag ng meteorological phenomenon na ito. Kung i-recall po natin itong nagdaang mga linggo, dalawang bagyo nasa loob nating air responsibility, no? Ito nga ang bagyong si Emong at si Dante. Bagamat si Dante hindi naglandfall sa ating bansa, pero yung pagkilos niyang pahilaga at yung supposed to be yung pagkilos ni Emong na patimog kanluran, nung time na nagkaroon po sila ng interaction, itong si Dante, mula sa hilaga ay naging hilagang kanluran ng pagkilos niya. Ito namang si Emong na supposed to be palayo ng kalupaan ng Northern Luzon ay nag-recurve, lumiko at ito nga tumama sa may bandang Pangasinan area hanggang sa kumilos, pahilaga silangan palabas ng ating air responsibility. So, ito po yung manifestation ng recent Fujiwara effects dito sa dalawang bagyo na monitor natin during the past few weeks. Well, siguro ang nangyari po dahil nga supposed to be nasa natin na si Emong natuluyan ng or hindi naman maglalandfall dito sa may bandang Pangasinan area bagko sa gitnang part ng Northern Luzon. Bukod sa naging mabagal ang pagkilos niya ay mas bumaba pa yung lugar na tinamaan nga ng tinatayaan nitong sentro. So kapag ang bagyo, bumagal ang pagkilos, may tendency mas mabababad sa pag-ulan yung mga lugar na malapit dito. So I think dito sa previous na bagyo na bantayan natin, ito nga, yun yung isang sabihin na natin catch. Nagiging hamon din sa mga forecaster ang pagtaya ng panahon kapag may nangyayaring Fujiwara Effect. Dahil ito nga, nagiging unpredictable ang movement. Gaya nga binanggit natin, supposed to be si Emong ay kikilos na lang pahilagang silangan. Pero naging mabagal, nag-loop pa at tumama nga dito sa may bandang Pangasinan area. Doon sa pagbagal niya, nababad yung Northern Luzon area. So pag mga ganitong cases talaga, instead of ipo-forecast natin bagyo yung dire-diretso lang ang pagkilos, pag naging mas mabagal, mas magiging challenging, mas maraming paulan, mas possible na maraming mga maapektuhan tayong mga kababayan. Ang ilang araw na pagtagal ni Emong sa kanluran ng Luzon ay nagdulot ng pagbaha sa maraming lugar. Pinalala pa ito ng paglakas ng habagat na nakaapekto rin kahit sa mga lugar na hindi naman direktang apektado ng bagyo. Well, yung pagtala po natin ng pag-ulan simula po nung July 1 hanggang I think nung mga around July 24 or 25, may mga istasyon po tayo na nalagpasan na yung monthly normal rainfall. For example, halimbawa lamang po, kung 500 ang monthly normal ng or 400 ang monthly normal ng Science Garden, Quezon City, within those, during those period na pag-record po natin, ay nalagpasan na, nahigitan na yung normal rainfall. Kaya ganoon na lamang po yung mga pagbaha, mabagal na paghupa ng tubig baha sa mga ilang lugar dahil sobrang dami ng paulan na natanggap nga ng nakararaming bahagi ng Luzon during the last few weeks. Bukod sa mga babala kaugnay sa bagyo, naglabas din ang Pag-asa ng tinatawag na heavy rainfall warning. Ang heavy rainfall warning naman, ito yung nabibilang sa tinatawag nating nowcasting na kategorya. Kumbaga, nagbibigay tayo ng pagtayo ng panahon sa loob lamang ng 3 oras. Unlike sa public weather forecast, na ang palugit po natin or ang allowance natin ay umaabot ng 1 araw. So, mas maikli ang forecast period kapag meron tayong heavy rainfall warning
At ano nga ba sa natin ito gagamitin? Pwede natin itong gawin sa pag-update ng ating kaalaman kung ano nga ba yung gagawin natin sa araw mismo na umuulan. So every 3 hours pwede itong update at kung makikita nga natin may mga corresponding colors ang ating heavy rainfall warning. Ang heavy rainfall warning mayroong yellow, orange at red. Indikasyon ito na kung gaano karaming ulan ang maaaring ibuhos sa isang lugar. Kaakibat din ang kaukulang aksyon na dapat gawin ng publiko. Halimbawa, itong dilaw, yung mga lugar na naka-highlight sa example natin, ibig sabihin may mga pag-ulan at kailangan maging alerto dahil we're not ruling out the possibility na baka magkaroon ng episode ng pagbaha, mga pagguho ng lupa. Pagdating naman sa orange, ibig sabihin talagang andyan na yung pag-ulan at dapat maging handa na tayo. Dahil talagang mas mataas ang tsansa na makakaranas tayo ng mga pagbaha sa low-lying areas or pagguho ng lupa sa mga areas na malapit sa paanan ng bundok. At kapag umabot po tayo sa red, ibig sabihin talagang ilang oras nang umuulan, mataas na yung mga observed rainfall natin at andyan yung kailangan may action na tayo. So, different levels, iba't ibang kulay ng rainfall warning, may corresponding pong reaction dapat sa ating mga kababayan. And this is being updated every 3 hours lamang po. Tinanong naman natin ang ilan sa ating mga kababayan kung ano ang masasabi nila sa ulat ng panahon na kanilang naririnig at napapanood. Malaki na itutulong nito dahil tayo mismo nabibigyan tayo ng babala kung meron man, then napapanatag tayo kung wala naman. So malaking yung informasyon na yan na nakukuha natin pagdating po sa pagbabalita. Ang naiintindihan ko po sa rainfall warning, for example po, pagka siya ay naka-color red, kung saan ang patak ng ulan ay umaabot sa up to 200 millimeters. At kung halimbawa naman po ay siya ay nasa orange rainfall na umabot up to, sa pagkakaalala ko po ay nasa 150. And then yung pong yellow rainfall na kung saan kaya naman po ng mga papayong-payong lang siguro kung lalabas po ng bahay. Malaking tulong po yun na makita natin, lalo na dun sa rainfall warning, makikita mo kung gaano kalakas yung ulan at kung gaano kahina. Kapag handaan mo pa rin. Madali po maintindihan yung mga sinasabi ng mga words na o mga terms sa Pag-asa. Lalo na po yung mga color coding po nila. So, madalas po namin na sinusubaybayan yung para alam namin kung ano po yung anticipate namin pagdating ng oras. Ayon sa Pag-asa, malaking bagay ang social media upang makarating sa publiko ang mga babala na kanilang inilalabas. Information dissemination, mas mabilis na po. Mas malawak na yung audience na target natin, hindi lamang yung mga nanonood ng telebisyon, nakikinig sa radyo, or nagbabasa ng mga pahayagan. So napakalaking bagay po na andyan yung information and communications technology. At ang pinakamahalaga po sa lahat ay yung pag-share natin ng tamang impormasyon mula sa mga tamang sources. Kung hindi naman urgent o napaka-importante ang ating paglabas, ay manatili na lang tayo sa loob ng ating pong mga tahanan dahil ang paglusong sa baha ay maraming panganib na nakaamba. So pag-usapan natin, ano-ano ba yung mga panganib or danger na kaakibat ng paglusong natin sa baha. So unang-una, ang pagbaha na may kasamang agos o current, ito ay lubhang napakadelikado dahil maaari tayo na tangayin or masama tayo doon sa agos nito. At wag po nating tangkain na tayo ay lumusong or ma-expose sa ganitong klaseng environment kahit na sabihin natin na napakababa lang nung baha. Pero as long as ito ay may current, maaari tayong tangayin po nito. Ganun din sa mga motorista natin, wag na rin natin tangkain o pilitin na lumusong or paandarin natin o daanan yung mga ganitong klase ng pagbaha dahil maaari din po na tangayin yung ating pong mga sasakyan. Pangalawa, yung mga bukas na drainage, kanal, or mga manhole. Isa rin ito sa panganib, lalo na sa mga tubig baha na hindi naman natin siyempre makikita or hindi naman ganon ka-clear yung tubig.
So na isang napakadelikado nito dahil hindi natin ito basta-basta makikita. So maaari na lumusot tayo or ang isa sa pinaka-worst dito ay maaari tayong lumusot. So pwede tayong tangayin doon sa drainage system. Pangatlo, marami na ring insidente ng electrocution or yung pagkakuryente. Ang sanhi nito ay yung mga unsecure na live wire. Sa mga biglaang pagbaha, hindi naman agad-agad na napapatay o na sa shutdown ng mga electric company yung electricity. Kaya kahit sa mga rescuers, isa din ito sa mga assessment na ginagawa bago mag-conduct na isang rescue operation, tinitignan kung yung kuryente ba ay nakabukas pa or nakapatay na. Pang-apat, so ang hindi rin mawawala pagka mayroong mga pagbaha ay yung mga basura. Paano siya naging delikado? So, maaaring magdulot ito ng mga injuries sa atin katulad ng mga abrasion, laceration, or yung pagkahiwa, or yung mga pagkasugat mula doon sa mga lata, sa mga yero, at marami pang iba. At ang mga basura, hindi lahat ay lumulutang. Kaya, maaari din natin ito na maapakan kapag pinilit natin na maglakad sa mga baha katulad ng mga pako, yung mga basag na salamin at ganoon din marami pang mga basura. Panglima, sa mga kababayan natin na mayroong sasakyan, whether yan ay 2 wheels, 3 wheels, or 4 wheels and up, bukod dun sa nabanggit ko kanina na danger, isa pa din sa dapat nating isipin bago tayo lumusong sa baha o bago natin ilusong yung mga sasakyan natin sa baha ay yung mga lubak na of course hindi rin natin siya makikita, kaya hindi rin natin ma-assess kung nasaan ito at gaano ba siya kalalim na maaaring magresulta sa pagkasira ng ating mga sasakyan at maaari ding tumirik yung mga vehicles po din natin. Pang-anim, bukod dun sa mga aksidente ay marami din pong sakit na kaakibat na pwede pong maidulot sa atin ang paglusong sa baha. Ang isa na po dito ay yung tinatawag natin na leptospirosis, na kung saan kapag tayo ay merong open wound or meron po tayong sugat at tayo ay lumusong sa baha, yung dumi or yung ihi na mga hayop na katulad ng daga maaari pong pumasok sa atin pong katawan. At alam nyo ba na hindi lang sa sugat maaaring pumasok yung infection, kung hindi kahit po sa ating mga mata, sa ilong, sa bibig ay maaari din po tayo makapag-acquire. Kaya hindi po kailangan na meron tayong sugat para tayo ay magkaroon ng leptospirosis. So whether may sugat tayo o wala, basta tayo ay lumusong sa baha, napaka-importante po na tayo ay pumunta sa mga health center or sa ating pong mga doktor upang tayo ay makapagkonsulta, upang tayo po ay mabigyan ng tamang direksyon sa pag-inom po ng gamot. Hindi po natin ini-encourage ang self-medication or yung pag-inom ng gamot nang hindi po kumukonsulta sa mga doktor. At wag na wag din po tayong basta-basta iinom nung gamot katulad nung doxycycline ng walang gabay ng ating pong mga doktor. At higit sa lahat, kung ang ating pong lugar ay nasa isang flood-prone areas, habang maaga pa at habang wala pa po ang mga pagbaha, upang tayo ay hindi na ma-expose sa mga hazard na nabanggit ko, ay sundin po natin yung tinatawag natin na preemptive evacuation. Kaya po napaka-importante ng maaga at maagap na pag-evacuate para mas maging less po or ma-eliminate natin yung mga panganib po na nabanggit ko kanina. Kung gusto nyo pa pong mapanood ang iba't ibang videos at episode ng Lifesaver, maaari po kayong mag-follow, mag-subscribe at huwag nyo na rin kalimutang i-like ang aming official Facebook page at YouTube channel. Kung gusto nyo naman pong magpaturo ng personal, pwede po kayong mag-send ng message sa UNTV News and Rescue, sa Lifesaver at sa Tulong Muna Bago Balita Facebook page.
Yan na pa, boss. Wala ka nag-isod ginhawa, ma'am? Ma'am, nagkatugtog ma'am. Wala ka nag-isod ginhawa? Ma'am. Pwede, ano na? Ma'am. Dili pa pwede mula ka? Wala ka nag-isod ginhawa? Yes, mo siya ma'am taganina. Wala ka nag-isod ginhawa? Ano di siya pwede makain ng tubig? Dili siya pwede makain ng tubig? Hindi pa mo niya nagbanag na tayo. Hindi lang. Hindi lang. Hindi lang ha? Ano na? What din ta ha? When? Dili pa pwede mo Kailangan pinapit. Ayaw pagtulog ka. Tulog, ma'am. Ay pagtulog ka. Kailan? Ban. Ano? Gagadi. Ayaw magtulog na. Kailan tulog, ma'am? Ano? Lapin na ako. Yes? Relax lang. Relax lang, ka ha. Iyo, pinapagawa. Hindi. Pwede pa open yung start na kayo. Kaya best ko ta. Tang! Mata. Ay, tulog na, ay tulog. Tang! Dili ko ba mabilis? Tang! Ito po. Relax lang. Tang! Ay, sa pagbangon ha. Oo, nakatata. Baba na kayo pag-low ka. Oo.